Alas 4:48 na po na umaga. Good morning, Rina. Good morning, June. It's Monday morning at marami tayong inaabangan for today. Ano ba inaasahan mo? Ikaw, bilang isang mamamayang Pilipino. Yung mga gusto kong marinig na pagbabago. Gusto ko lang marinig yung mga update tungkol dun sa nangyari nga sa Marawi City. Ano yung gagawin niya dun sa plano niyang extension? Dahil extended na nga yung martial law hanggang December 31. So ano yung mga plano dun ng gobyerno? Siyempre, gusto ko yung mass transportation talaga. Sige, ganito gawin natin, Rina, ha? Reforms niya sa tax. Sige, magsuot ka ng Filipiniana mamaya. Punta ka sa Kamara de Representantes. Magandang umaga po, mga sambahay. Araw po ng Lunes, 24 ng Hulyo 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. At ako naman, si Rina Villamor Camara. Narito na po ang mga humahataw na balita. Magkaibigang nasugatan sa vehicular accident sa Quezon City, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Pagpapalawig sa batas militar sa Mindanao hanggang sa katapusan ng taon. Inaprobahan na ng 2 kapulungan ng Kongreso. Ihaing petisyon sa Korte Suprema upang questionin ang 5 buwang extension sa martial law sa Mindanao. Ihahanda na ng ilang mambabatas. Executive Order No. 26 na nagbabawal sa paninigarilyo sa mga pampublikong lugar sa bansa. Epektibo na simula kahapon. Implementasyon ng nationwide smoking ban hindi pinansin ng ilan nating kababayan. Mga opisyal ng pamahalaan na inareklamo sa pamamagitan ng 8888 Citizens Complaint Hotline, planong kausapin isa-isa ni Pangulong Rodrigo Duterte. At talumpati ng Pangulo sa kanyang ikalawang State of the Nation address ngayong araw, posibleng tumagal ng mahigit 1 oras. Sasabihin ng punong ehekutibo, magiging prangka at baka totohanan ayon sa Malacanang. Bago po ang detalye ng mga balita, alamin muna natin ang mga pangyayari sa mga nakalipas na araw sa ating Weekend News Rewind. 6 na pulis at 1 sibilyan ang patay at 5 naman ang sugatan ng tambangan ng mga hinihinalang miyembro ng New People's Army sa Sitio Giob, Barangay Magsaysay, Gihulngan City, Negros Oriental noong Biyernes. Ayon sa investigasyon ng Police Regional Office 18, reresponde sana ang 15 tauhan ng Gihulngan City Police sa pang-aambush kay Gihulngan City Councilor Edison De La Reta at 2 kasamahan nito. Ngunit bigla silang pinagbabaril ng nasa 6 na pong armadong mga suspect. Kasalukuyan namang ginagamot sa Silliman University Medical Center ang 3 pang pulis, si De La Reta at ang driver nito. Samantala, inaasahan ng militar na ipag-uutos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad sa bansa, lalo na ang pagpapaigting ng kampanya kontra insurgency. Ito ay matapos ang sunod-sunod na pag-atake ng mga miyembro ng rebelding New People's Army sa puwersa ng pamahalaan. We expect that we will be laying out some guidelines that will sustain the changes that he started, not only here in his hometown but in the whole country, especially in conflict resolution, in solving the conflict that besiege our country today. Samantala, patay ang 1 lalaki sa Barangay Canlalay, Binyan, Laguna matapos pagbabarilin ng isang drug personality noong Sabado ng hapon. Nagtamo ng 2 tama ng bala ng baril ang biktima na kinilalang si Anthony Pasa, 27 anyos. Kinilala naman ng suspect na si Michael Estores alias Buknoy na mabilis na tumakas matapos ang pamamaril. Pinatid po niya yung mama kasi pinapunta po ni Angeline, dala-dala po yung sahikay, yung license. Tapos po nag-usap sila, sabi ko, o saan nga punta, katid ko lang dito. Pag napasyayon na. Ayon sa mga otoridad, onsehan sa iligal na droga ang motibo ng pamamaril ng sospek sa biktima. Balita naman sa labas ng bansa, nakaalis na kahapon sa Xiamen Port sa Fujian Province sa China ang research vessel nito na Keshu. Sakay nito ang mga makabagong equipment na gagamitin para sa ikalawang bahagi ng isinasagawang Deep Sea Expedition sa hilagang bahagi ng South China Sea. Ayon sa Chinese Academy of Sciences, layon nitong magkaroon ng mas komprehensibong pagsusuri sa ilalim ng karagatan gaya ng water at geological condition, submarine organisms at seabed environment.
Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang sugatang magkaibigan matapos bumangga ang sinasakyang kotse sa gate ng isang bahay sa Quezon City noong Sabado ng madaling araw. Ito ang hataw na balita ni Reynante Ponte. Natutulog ang pamilya Padua sa kanilang tahanan sa Bakawan Street, Barangay Veterans Village, Sabado ng madaling araw, nang bigla umano silang makarinig ng malakas na kalabog. Nang tingnan ang pinagmulan nito, nakita nila ang isang kotse na bumangga sa kanilang gate. Itinawag ng mga ito ang pangyayari sa UNTV News and Rescue Team na agad namang rumisponde sa insidente. Kuya, may nakabangga doon sa gate natin, sabing ganun. So nagtakbo na kami. Lumabas yung babae, tinatanong na kung magkano yung damage, ganyan-ganyan, mga lasing yata May alak yung yung babae. Walang malay sa loob ng sasakyan ang driver nito na si Jenica Estrellado, 21 anyos, nang dumating ang grupo. Nasa loob din ng kotse ang kaibigan nito na si Kristia Sangco na nagtamo ng bukol sa ulo at sugat sa mukha. Ayon kay Kristia, nagkaroon sila ng pagtatalo ng kaibigan kaya sila na-aksidente. Agad nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang mga tinamong pinsala ng mga biktima at pagkatapos ay kapwa dinala sa Quezon City General Hospital. Mula sa Quezon City, ako si Reynante Ponte, humahataw sa balita. Let me just tell everybody that I have declared martial law for Mindanao. Inaprubahan na ng dalawang kapulungan ng Kongreso sa isinagawang nitong joint session noong Sabado ang hiling ni Pangulong Rodrigo Duterte na palawigin pa ng 5 buwan ang martial law sa Mindanao. Ito ang hataw na balita ni Joyce Balancio. Saktong alas 9 ng umaga na Sabado nang simula ng Kongreso ang joint session. Pagkatapos sa prubahan ng susunding panuntunan, agad ipinaliwanag ni Executive Secretary Salvador Medialdea ang mga dahilan ng Pangulo sa hiling na 5 buwang extension ng martial law sa Mindanao. The Constitution has given us the necessary tools to the President to address the very situation we are now faced. In behalf of the President, I implore Congress to enable the President to continue the task he has started and fulfill his promise to bring peace in Mindanao. 7 senador at 21 kongresista ang sumalang sa interpellation. Kinuwestiyon ni Senate Minority Leader Senator Franklin Drilon ang pagsama sa paglaban sa droga sa dahilan ng martial law. Are the illegal drugs syndicate, Mr. President, and the peace spoilers within the coverage of and intricately linked to the rebellion which serves as the basis of martial law and the extension of the being sought now? A large volume of drugs were taken from the rebel groups as well as a large amount of money. By way of connection, I think we should also look into this, Mr. President. Si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino naman, tinanong kung may kapasidad ang militar na sugpuin ang mga terror group dahil sa malit na bilang ng mga na-neutralize na mga rebelde sa loob ng 60 araw. Sa kalagitnaan ng interpellation ni Congressman Tino, bigla na lang may nagprotesta sa loob ng session hall. Never again! Never again to martial law! Samantala, kinwestiyon naman ni Senator Francis Pangilinan at Congressman Ed Zelagman ang pagsasailalim pa rin ng batas militar sa buong Mindanao. Kaya po namin gusto yung buong Mindanao para hindi kami, we will not be hindered by a certain portion lang ng Mindanao na martial law para pili kaming humabol sa kanila kung saan sila magpunta. Samantala, isang taga-Marawi naman ang emosyonal na nagsalita hinggil sa mga human rights violations sa Mindanao magmula na madeklara ang batas militar. I am from Marawi City. Your Honors, please ask us, what do we feel? Please ask us, how do we stand up and arise? 20 bodies are in Kapin funeral, 100 days or almost 60 days not buried. What if it was your grandfather na hindi po nilibing? Sa Islam, 1 day lang po. Hindi pwede, bawal sa Islam. The highest form of prohibition and taboo.
Kinumpirma naman ng Commission on Human Rights Chair Chito Gascon na patuloy ang natatanggap nilang mga reklamo sa mga paglabag sa karapatang pantao. Dahil dito, iminungkahi ni Senator Grace Poe na tutukan kada linggo ang mga sitwasyon ng mga apektadong residente at mga evacuee sa Marawi. Samantala, isang batang sundalo naman ang hinangaan ng mga mambabatas matapos itong ikwento ang kanyang mga karanasan sa pakikipaglaban sa mga rebeldeng Maute. Pinatutuhanan nito ang lakas ng puwersa ng mga terorista. Matapos ang interpellation, nagmosyon si Senator Gringo Honasan na aprubahan ng Kongreso ang hiling na extension ng Pangulo. Tinutulan nito ni Senator Drilon at nagmosyon na iklian lang ang extension sa 60 days, ngunit hindi kinatigan ng mga senador. Sa panig naman ng mga kongresista, si House Majority Leader Congressman Rudy Fariñas ang nagmosyon para sa extension ng martial law. Tumindig kontra dito sina Congressman Lagman at Tinio. Habang ikinagulat naman ang lahat, nang ipanawagan ng Kusig-Tausig Party List Representative Shernie Abubakar Tan na isailalim ang buong bansa sa batas militar. Sa huli, sa pamamagitan ng nominal voting ay formal na inaprubahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang pagpapalawig sa martial law sa Mindanao hanggang December 31. The result of the joint voting of the members of the Congress on the motion show that 261 voted in the affirmative and 18 negative. Pursuant to the Constitution and the rules of the joint session, the motion to extend the proclamation of martial law and the suspension of the privilege of the writ of habeas corpus is hereby approved by the Congress. 16 na senador at 245 kongresista ang pumabor sa martial law extension. Tumutol naman ang 4 na minority senators at 14 na mga kongresista mula sa Makabayan Bloc at Independent Minority Bloc. Mula sa House of Representatives, ako si Joyce Balancio, humahataw sa balita. Matapos aprubahan ng Kongreso ang martial law extension sa Mindanao, nanawagan naman ng Malacanang ng pagkakaisa para sa kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao. Ito ang hataw na balita ni Rosa Licos. Nagpasalamat ang Malacanang sa Kongreso sa pag-aproba ng martial law extension sa Mindanao hanggang sa katapusan ng taon. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, nagkaisa ang buong nasyon upang ipagtanggol ang bansa. Aniya, ang pagpapalawig ng batas militar ay kinakailangan upang matamo ang kapayapaan at kaayusan sa Mindanao. Lalo na't nananatili pa rin ang rebelyon sa Marawi City at nararapat na pigilan ang paglaganap ng terorismo at extremism. Ngayong tapos na ang debate hinggil sa pagpapalawig sa batas militar, hinikayat din ni Abella ang lahat na makibahagi sa nation building at makiisa upang makamit ang pangakong kapayapaan sa Mindanao. Marami anyang dapat gawin upang matiyak ang seguridad ng publiko at manumbalik ang law and order sa buong rehiyon, partikular na sa recovery, reconstruction at rehabilitation ng Marawi City. Ako si Rosa Licos, humahataw sa balita. Ilang mga mambabatas naman ang nababahala sa umunoy posibleng maging pag-abuso sa inaprubahan ng Kongreso ng martial law extension hanggang sa katapusan ng taon. Kaugnay dito, inihahanda na ng ilang kongresista ang ihaing petisyon sa Korte Suprema upang questionin ang ginawang pagpapalawig ng batas militar. Ito ang hataw na balita ni Nel Maribuho. Diskumpiyado ang House Minority Bloc sa hiling ni Pangulong Rodrigo Duterte na martial law extension hanggang katapusan ng taon. Naniniwala ang grupo na dapat malimitahan lamang hanggang 60-day period ang pagpapalawig ng batas militar sa Mindanao. Question ng majority sa minority ay ba't napakahaba? Nababahala ang ilang mambabatas sa posibleng pag-abuso sa ipinagkaloob na ito na extension ng Kongreso. Hindi, wala na pong oportunidad ang Kongreso na i-monitor ang martial law doon po sa Mindanao. At importante po yan sa ating sistema sa saligang batas na may check and balance. At yan po ay mangyayari kung limited ang period ng extension. Ayaw nating maprolong na ma-expose ang ating sundalo dahil hindi natin maiwasan na magkaroon ng abuses. Ay posibleng bahagi ng isang planong balang araw magdeklara ng batas militar sa buong bansa.
Nais naman ni Senator Grace Poe na magkaroon ng mekanismo ang Kongreso upang mabantay ang mabuti ang pagpapatupad ng martial law. So yan lamang ay aking paalala rin. Pag nagkaroon ng matinding pang-aabuso, maaaring bawiin din ng Kongreso yung binigay na kapangyarihan na ito. Ngunit para sa ibang mga senador, walang dapat ikabahala ang publiko sa martial law extension. Ang maganda rito, nare-restrict na ang movement ng mga armed groups, yung mga may private army. Iba na yung martial law na yun kasi binabanggit nila martial law nung araw. Yung martial law, with the advent pa naman of social media, any type of abuse, mare-report sa inyo kaagad, on time, real time. Kaugnay nito, naghahanda na sina Albay Representative Edsel Lagman, Congressman Gary Alejano, Tom Villarin at Teddy Bagilat ng isang petisyon upang questionin sa Korte Suprema ang martial law extension. Sa tingin ho namin na may paglabag din yung Kongreso doon sa kanyang pagdesisyon that it should go beyond 60 days. No? There is no sufficient factual basis for the extension because what is happening now in Marawi is lawless violence amounting to terrorism, not actual rebellion. Mula sa Quezon City, ako si Nel Maribuhok, humahataw sa balita. Samantala, ikinatuwa naman ng ilang residente sa Davao at Zamboanga City ang pag-aproba ng Kongreso sa martial law extension. Naniniwala mga ito na sa pamamagitan ng batas militar ay mapapanatiling ligtas ang publiko mula sa anumang pag-atake at kaharasan ng mga rebelde at mga terorista. Ito ang hatol na balita ni Janice Enhente. Pabor ang mga Davaoeños sa naging pagkatig ng Kongreso sa hiling ni Pangulong Rodrigo Duterte na palawigin pa hanggang Disyembre ang martial law sa Mindanao. Si Arnolfo Arpon, isang credit investigator at 7 taon nang bumabiyahe papasok at palabas ng Davao, naniniwalang mas mabuti na mahigpit ang seguridad na ipinapatupad sa rehiyon. Mas gabong baygos Olores nang kay nahunong ka kay na-check pero mabuti niya po na para sa atong seguridad sa Davao. Si Tatay Robert Jones, 50 taon ng sapatero at maghapong nasa lansangan. Mabuti aniya ito upang wag nang maulit ang trahedyang nangyari sa Rojas Night Market noong nakaraang taon. Ay mas mayo no nang extend martial law para mulupyo diri sa Davao sa Mindanao. Secure kita na sa mga kuwan. Para sa ako, pabor kay ko sa martial law kay safety mi na maglaag-laag mi o walay mahitabo sa amoa, daghan nagabantay sa amoa. Presidente rin sa Zamboanga City ang sang-ayon sa pagpapalawig pa ng batas militar sa Mindanao. Okay sa inyo dahil hindi man kayo taga rito, taga Mindanao. Pero kami taga Mindanao, mas lalo na para sa akin. Ako ay isang lumat. Ako ay isang subanin. Gusto ko talaga yung... Ngunit hiling ng ilan sa kanila. Huwag lang yung mag-curfew ng maaga kasi nandito kami naghanap buhay. Paano yung hanap buhay namin kung maaga ang curfew? Ako si Janice Enhente, humahataw sa balita. Sa iba pang balita, naghain ng petisyon ang kampo ni Ilocos Norte Governor Amy Marcos sa Korte Suprema upang pigilan ang nakatakdang pagdinig ng Kamara sa umano'y manumalyang paggamit ng tobacco excise funds. Ito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. Hiniling ni Ilocos Norte Governor Amy Marcos at ng 6 na detained officials ng lalawigan sa Korte Suprema na maglabas ng temporary restraining order sa pagdinig ng House Committee on Good Governance and Public Accountability sa umano'y maanumalyang pagbili ng mahigit 66 million pesos na motor vehicles ng provincial government. Nakasaad sa mosyon na hindi makatarungan kung pipilitin ang gobernadora na dumalo sa nakatakdang pagdinig ng komite sa July 25. Nanindigan naman si Marcos na hindi sisipot sa House Inquiry, lalo na't posibleng siya may ma-cite in contempt gaya ng tinaguriang Ilocos 6. Hindi na legal kasi ang labanan na ito, very political na siya. Ayon pa kay Governor Amy Marcos, malinaw ang gustong mangyari ni Congressman Rudy Fariñas ang maalis siya sa pwesto at palitan siya ng anak nito. Last term niya, ang unang hinihingi yung sa anak niya na pinagbigyan naman ng nanay ko at siya pa nga ang kumuha sa COMELEC ng batak para siguraduhin na lumipat na ako na distrito at wala nang kalaban yung anak niyang si Ria
sa susunod na eleksyon sa 2019. Nauna na ring ipinahayag ng gobernadora na pasado sa Commission on Audit ang pagbili sa 100 multicab at mini-truck ng lalawigan. Nakakahiya rin anya na tila may mga hostage sa loob ng batasang pambansa sa araw ng State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa Quezon City, ako si Aiko Miguel, humahataw sa balita. Patay ang isang motorcycle rider matapos masagasaan ng pampasaherong jeep sa Maynila kagabi. Para sa detalye, nasa linya ng ating komunikasyon si Asher Cadapan Jr. live. Yes, Asher. Yes, Rina, dead on the spot si Rogelio Escueta, 59 years old, matapos sumemplang ang sinasakyan nitong motorsiklo sa Maynila pasado alas 7 kagabi. Ayon sa inisyal na ulat ng Vehicle Traffic Investigation Section, binabagtas ng biktima at angkas nitong babae ang Recto Avenue nang biglang magpagewang-gewang ang motorsiklong sinasakyan ng mga ito nang mapadaan sa mga steel plates ng ginagawang kalsada kasabay ng isang jeep. Tila nawalan umano ito ng balanse kaya natumba ang motor. Nahulog ang dalawa mula sa motorsiklo at dito na nasagasaan ng pampasaherong jeep si Rogelio na ikisinawi nito. Ligtas naman ang babaeng kanyang kasama na tumanggi ng humarap sa kamera. Kasalukuyan ng nasa kustodiya ng otoridad ang driver ng jeepney habang iniimbestigahan ang insidente. Mula sa Maynila, ako si Asher Cadapan Jr., humahataw sa balita. Maraming salamat sa iyo, Asher Cadapan Jr. 6 ang patay at 15 ang sugatan sa banggaan ng isang van at pampasaherong bus sa Barangay Aguso, Tarlac City kahapon ng madaling araw. Ito ang hataw na balita ni Brian Lacanlale. Patay ang 6 sa 14 na sakay ng isang Toyota high-haze van matapos sumalpok sa isang pampasaherong bus pasado alas 4:30 ng madaling araw noong Linggo sa Barangay Aguso, Tarlac City. Sugatan naman ang 9 na iba pang sakay ng van at 6 na pasahero ng bus na pawang isinugod sa Tarlac Provincial Hospital. Sa investigasyon ng mga pulis, galing sa Bicol ang van at pauwi na sana sa Tubao, La Union, habang patungo naman sa Cubao ang bus galing Pangasinan nang mangyari ang insidente. Nawala umano sa lane nito ang van at mabilis ang takbo nang bumangga sa bus. Parang naman na nakaposisyon yung dalawang sakyan. Kaya lang meron siyang kwento yung skid mark. Parang may skid mark na siguro at that time nakapasok na yung parang inagaw yung linya ng Santrans, inagaw ng high-haze van. And then dahil sa malakas na impact na tumulak na umikot pa yung Bumangga pa sa isang bahay sa gilid ng kalsada ang bus at nabangga ang isang tricycle at SUV na nakagarahe. Wala namang nasaktan sa nakatira sa bahay. Dahil narinig ko yung malakas na kalabot, bigla ako napalabas. Anong makita ko yung bahay namin, na alos pumasok na yung bus na Santrans. Bali yung van sir, lusaw na ako yung van eh. Kaya yung mga tao po, tumalis yung meron yung mga iba nakaipit dahil di sila makalabas. Patuloy naman ang investigasyon ng mga pulis kung sino ang may pananagutan sa insidente. Mula sa Tarlac, ako si Brian Lacanlale, humahataw sa balita. Lalaking biktima ng hit and run sa Quirino Highway sa Quezon City, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Talumpati ng Pangulo sa kanyang ikalawang State of the Nation address ngayong araw, posibleng tumagal na mahigit 1 oras. Sasabihin ng punong ehekutibo magiging prangka at makatotohanan ayon sa Malacanang. Opisyal ng pamahalaan na inireklamo sa pamamagitan ng 8888 Citizens Complaint Hotline. Planong kausapin isa-isa ni Pangulong Rodrigo Duterte. At Executive Order No. 26 na nagbabawal sa paninigarilyo sa mga pampublikong lugar sa bansa, epektibo na simula kahapon. Implementasyon ng nationwide smoking ban, hindi pinansin ng ilan nating kababayan.
Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaki na biktima ng hit and run habang ito'y tumatawid sa bahagi ng Quirino Highway kagabi. Ito ang hataw na balita ni Reynante Ponte. Isang lalaking sugatan na nakaupo sa gilid ng kalsada ang nadatnan ng UNTV News and Rescue Team sa Barangay Gulod sa Novaliches alas 11:30 kagabi. Ayon pa sa mga nakakita sa pangyayari, tumatawid ang biktima na kinilalang si Rodolfo Velez, 59 anyos, nang mabangga ng dumadaang sakyan. Tumatawid lang siya, sir. Napundol siya ng taxi daw. Imbis umano na huminto ang driver ng taxi na nakabangga rito, ay mabilis itong tumakas. Agad na inassess ng UNTV News and Rescue Team ang kalagayan ng biktima na nagtamo ng posibleng bali sa kaliwang binti at hiwa sa paa. Nilapatan ng pang-unang lunas ng grupo ang mga sugat nito at isinugod sa malapit na ospital. Ngunit hindi ito tinanggap sa Novaliches General Hospital dahil wala umanong orthopedic doctor na maaaring gumamot sa pinsala nito sa binti. Inilipat na lamang siya ng grupo kasama ng kanyang mga kaanak sa Philippine Orthopedic Center. Mula sa Quezon City, ako si Reynante Ponte, humahataw sa balita. Tinatayang tatagal ng hanggang mahigit 1 oras ang magiging talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte mamaya para sa kanyang ikalawang State of the Nation Address o SONA ayon sa Malacanang. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, kung babasahin ng diretsyo ang inihandang English speech, tatagal ito ng 50 minuto. Subalit kung magkakaroon ng impromptu at isasama pa ang palakpakan, maaaring humaba ang SONA ng Pangulo ng 1.5 oras. Sisentro ang SONA sa pagrepaso ng mga nagawa ng administrasyon sa nakalipas na unang taon, ang kasalukuyang sitwasyon ng bansa at ang pag-anunsyo sa mga plano sa hinaharap. Dagdag pa ni Secretary Abella, sa kabuuan ay prangka, challenging, makatotohanan at puno ng pag-asa ang magiging ulat sa bayan ng punong ehekutibo mamaya. Umaasa naman ang mga kababayan natin na kabilang sa tatalakayan ni Pangulong Duterte sa kanyang ikalawang State of the Nation Address ay ang pagtataas sa sahod ng mga manggagawa at ang kontrobersyal na war on drugs ng pamahalaan. Ito ang hataw na balita ni Maki Libradilla. Inaasahang tututukan na naman muli ng sambayanang Pilipino ang SONA ng Pangulo ngayong araw. Iba't ibang issue ang inaantabayanan ng mga kababayan natin na marinig mula kay Pangulong Rodrigo Duterte. Tulad ni Rick na isang taxi driver na umaasang maaaksyonan ng Pangulo ang problema sa mga kolorom na Transport Network Vehicles o TNVS. Anya, humina ang kanilang kita mula nang magkaroon ng Grab at Uber na karamihan ay wala namang prangkisa. Sana maging parehas lang like sa mga TNVS kasi yung iba nga marami ng competition ngayon, so nabawasan talaga yung market ng mga taxi driver, mga taxi. Si Noriel naman, umaasang tutuldukan na ng punong ehekutibo ang kontraktualisasyon sa bansa at madadagdagan ang sahod ng mga manggagawa. Ako bilang empleyado, syempre gusto ko na increase. Si Abel naman, suportado daw ang kampanya ng pamahalaan kontra droga. Anya, sana ay may ilatag pang plano ang Pangulo sa kanyang SONA ukol sa pagpapalakas at pagiging epektibo pa ng war on drugs. Yung mga dapat niyang sabihin yung mga nagawa niya lang. Din dapat ang niya. Mga sabihin niya yung totoo. Marami sa war on drugs. Kasi una-una, pag nawala ang krimen, mababawasan talaga, di ba? Kasi pag naka-drugs ka, sigurado utak mo, wala. Umaasa naman ang mga kababayan natin na maisa sa katuparan ng Pangulo ang mga panibagong ipapangako nito sa kanyang ikalawang State of the Nation Address. Maki Libradilla, humahataw sa balita. Inaabangan na rin ng mga residente sa Davao City ang ikalawang SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayong araw. Inihanda naman ng lokal na pamahalaan ng People's Park para sa isasagawang public viewing. Makakausap natin sa linya ng telepono si Janice Inhente mula sa Davao City. Go ahead, Janice.
Yes, magandang umaga, Kuya Daniel. Inaantabayan na ng mga Dabawenyo ang talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang ikalawang State of the Nation address ngayong araw. Ayon sa ilang residente na ating nakapanayam, tiyak na puno na naman ito ng mga salitang nakakagising umano sa diwang makabayan ng mga Pilipino. Maglalagay naman ng big screen sa People's Park dito sa lungsod ang lokal na pamahalaan para sa mga nais makapanood sa talumpati ng Pangulo. Noong nakaraang taon, isang public viewing din ang isinagawa sa Bangkerohan Public Market sa unang zona ng punong ehekutibo. Samantala, magkakaroon naman ng marching protest ang ilang mga militanteng grupo sa syudad, kabilang na ang ilang mga lumad. Maglalakad ang mga ito mula Magsaysay hanggang Freedom Park sa Rojas Street mamayang alas 9 ng umaga. Nananatili namang naka-alert status ang militar at pulisya sa pagbabantay seguridad sa lungsod upang matiyak na walang magsasamantala na makapaghasik ng kaguluhan sa lungsod. Muli namang nanawagan ang mga otoridad sa publiko na makipagtulungan sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon kung may napapansing mga kahina-hinalang bagay at elemento. Yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Balik dyan sa studio, Kuya Daniel. Maraming salamat, Janice Inhente mula sa Davao City. Isasagawa ngayong araw sa Cebu ang Bayan People's Sona kasabay ng State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Alamin natin ang detalye mula kay Gladys Tuabi live. Gladys, go ahead. Yes, maayong buntag Angela, Kuya at sa ating mga kasambahay. Tinatayang nasa 500 hanggang 800 individual ang makikiisa sa gaganaping Bayan People's Sona ngayong umaga hanggang mamayang tanghali rito sa Cebu. Kasabay ito ng ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang sa mga grupong makikibahagi rito ay ang Workers Alsa Kontraktual, BPO Workers, Piston, Panagugpong Kadamay, Gabriela, Anakbayan at iba pa. Mag-iipon ang mga ito sa Cebu Capitol Ground at magmamarcha papuntang Colon, Cebu City. Pagkatapos nito ay magsasagawa naman sila ng isang maiksing programa. Layunin nitong maipaabot kay Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtutol nito sa umiiral na batas militar sa Mindanao Region. Nais din ng mga ito na ituloy ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines. Samantala, ilang mga Cebuano naman ang ating nakausap at nagsasabi na mag-aabang sila at papanoorin ang talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte upang mapakinggan nga ang ulat nito sa ating bayan. At yan muna ang ating update gikan diri sa Cebu. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Gladys Tuabi. Nagsagawa ng candle lighting vigil malapit sa Batasang Pambansa ang nasa 100 anti-Duterte protesters pasado alas 12 ng madaling araw. Pinangunahan ito ni Senator Riza Ontiveros, mga miyembro ng Akbayan, Akbayan Youth, Kilusan para sa Makabansang Ekonomiya, Millennials Against Dictators o MAD, Youth Resist at Silent Majority. Ayon sa grupo, ito ay bilang pagkondena sa extrajudicial killings na kinasasangkutan umano ng Duterte administration at sa pagpapalawig ng martial law sa Mindanao. Narito ang pahayag ni Senator Riza Ontiveros. Fake SONA po ang tawag namin sa SONA ni Pangulo dahil inaasahan po namin na hindi po siya magsasabi ng totoo tungkol sa extrajudicial killings. Unang-una na yung 8 hanggang 12,000. Mamayang alas 6 ng umaga muling magsasagawa ng programa ang grupo na magtutuloy-tuloy hanggang alas 12 ng tanghali. Nakakalat na sa paligid ng Batasang Pambansa ang mga pulis na magpapanatili ng kapayapaan sa isasagawang ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa detalye, may ulat si Asher Kadapan, Junior Live. Asher? Yes, Angela, sinasabing ang unang State of the Nation's address ng Pangulong Duterte noong nakaraang taon ang pinakamapayapang SONA na naganap sa kasaysayan. Ngayong taon, sinasabi ng pamunuan ng Philippine National Police na titiyakin nilang muling magiging mapayapa ang pagdaos ng ikalawang SONA ng Pangulo. Nakatalaga sa strategic point sa palibot ng Batasan ang mga pulis upang magbantay sa kapayapaan sa lugar. Kagaya ng unang sinabi ng pamunuan ng PNP, hindi magdadala ang mga ito ng baton, shield at ano pa mga armas. May ilang fire trucks din na namamataan sa kahabaan ng Commonwealth area.
Pinapayagan naman ang mga rallyista hanggang sa labas ng South Gate area ng Batasang Pambansa. Magkahiwalay na nakaset up ang stage para sa mga pro at anti-Duterte kung saan maaaring isagawa ng mga ito ang kanilang mga inihandang programa. Sa kasalukuyan ay normal pa rin ang kalagayan dito sa paligid ng Batasan Complex at inaasahan ang pagdating ng mga rallyista anumang oras sa ngayon. Mula sa Quezon City, ako si Asher Cadapan Jr., humahataw sa balita. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr., live na nagulat mula sa Batasang Pambansa. Sinimula na kahapon ang implementasyon ng nationwide smoking ban, ngunit kapansin-pansin pa rin ang ilan sa mga kababayan natin na naninigarilyo pa rin sa mga pampublikong lugar. Ito ang hataw na balita ni Maki Libradilla. Epektibo na kahapon ang Executive Order No. 26 o ang nationwide smoking ban na nagbabawal sa paninigarilyo sa mga pampublikong lugar sa bansa. Subalit sa paglilibot ng UNTV News and Rescue Team sa ilang lugar sa Quezon City, mayroon pa ring makikitang mga naninigarilyo sa hindi smoking area, tulad na lang ng jeepney driver na ito sa Muñoz at ng lalaking ito na basta na lang itinapon ang upos ng kanyang sigarilyo sa kalsada. Mayroon ding naaktuhang naninigarilyo sa tapat mismo ng MRT station. Ayon naman sa isang cigarette vendor, kakaunti lang ang bumibili sa kanya ngayon ng sigarilyo, hindi tulad ng mga nakalipas na araw. Humina ba benta ngayon? O syempre, ang hina na. Wala na. O tignan mo, isang araw ba yan? Wala na. Nakaraan ba? Malakas ang sigarilyo. Wala na. Kasi siyempre alam nila na smoking ban na ngayon. Samantala, ikinatuwa naman ng marami sa ating mga kababayan ang pagpapatupad ng nationwide smoking ban dahil para na rin ito sa ating kalusugan. Ayan ang dapat. Okay sa akin yun kasi hindi ako naninigarilyo. Ayun dapat talaga mawala. Aminado naman ang Department of Health na mahirap ipatupad sa buong bansa ang smoking ban. Kaya naman muli itong nanawagan sa pakikipagtulungan ng publiko para sa matagumpay na implementasyon nito. Maki Libradilla, humahataw sa balita. Hinamon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang founder ng Communist Party of the Philippines na si Jose Maria Sison ng panibagong digmaan sa loob ng 50 taon. Ito ay matapos ihayag ng Pangulo na ayaw na niyang ituloy ang usapang pangkapayapaan sa komunistang grupo. Ito ang hataw na balita ni Rosalie Coz. Yun ang sabi nila, that it would be useless to talk in the martial law. They are 100% correct. So there should be no talk. Ito ang naging tugon ni Pangulong Rodrigo Duterte nang tanungin kung tuluyan na bang ititigil ng pamahalaan ang usapang pangkapayapaan sa Communist Party of the Philippines. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa ambush interview sa kanya ng media matapos ang event sa Davao City noong Biyernes. Gayunman, hindi pa rin buo ang desisyon ng Pangulo kung ibabasura na nito ang pakikipagpayapaan sa mga rebeldeng komunista. Wala na, ayaw ko na. Actually, maybe at this time, they have decided really to stop talking. And me, I have also decided to just abandon the talk. Okay. Nagalit si Pangulong Duterte sa mga rebeldeng New People's Army dahil sa magkakasunod na pag-atake ng mga ito sa mga tropa ng pamahalaan. Sa kabila ng pag-iral ng martial law at pagiging abala ng mga sundalo at pulis sa pagtugis sa mga terorista sa Marawi, mas pinaigting pa ng NPA ang kanilang opensiba laban sa pamahalaan. I believe you, Mr. Sison. You are right. We stop talking for wasting our time. This war that you are fighting, I was listening to you when I was a student. That was 50 years ago. Let us renew the fighting for another 50 years. This is what you want. Kasabay nito, hinikayat niya ang NDF Peace Consultants na pansamantalang pinahintulutang makalaya ng korte upang makalahok sa peace talks na kusa ng sumuko sa mga otoridad. Do not resist surrender. Because ang usapan natin, i-release kayo conditionally. But since there are no more talks, stick to the agreement and surrender. You will be hunted and I will see to it. Pagkatapos itong Marawi, tingnan mo. Ako si Rosalie Coz, humahataw sa balita. Ipinresinta ng National Bureau of Investigation noong Sabado ang inarestong senior graft investigator ng Office of the Ombudsman at ang kanyang abogadong pinsan na isang labor arbiter naman
sa National Labor Relations Commission o NLRC. Ito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. Nahuli sa isang entrapment operation noong July 20 ang isang empleyado ng Office of the Ombudsman at isang labor arbiter matapos na ireklamo sa NBI dahil sa extortion. Arestado sina Leonardo Nicolas, 13 taon ng empleyado ng Ombudsman at Attorney Isagani Nicolas ng NLRC matapos tanggapin ng mark money mula kina Pangasinan Representative Amado Espino at anak nitong si Bugalyon Pangasinan Municipal Mayor Jumel Espino. Idinulog ng kongresista sa NBI ang panghihingi ng dalawa sa kanila ng 1.35 milyon pesos. Muli umanong humingi ang mga ito ng 1 milyong piso noong nakipagkita sa mag-amang Espino noong July 14, kapalit ng pag-dismiss sa graft and corruption charges laban sa kanila. Ngunit ayon kay Ombudsman Internal Affairs Chief at Deputy Ombudsman for Luzon Gerard Mosquera, walang kapangyarihan si Leonardo Nicolas na gawin ito. Ang main complaining witnesses natin in this case are provincial officials of the province of Pangasinan. At kasama dito ang isang congressman ng probinsya ng Pangasinan, si Congressman Amado Espino. And some of the witnesses are provincial officials of the province of Pangasinan. Hawak ng NBI ang mga ebidensyang magpapatunay na sangkot ang dalawa sa pangingikil ng pera sa public officials ng Pangasinan. Text messages, photographs, sworn statements, and possibly CCTV footages. But we would not be at liberty to share some of this evidence at this point because there is a formal investigation that will now ensue. Nahaharap ang dalawa sa kasong extortion, robbery, paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices Act at direct bribery. Mula sa Maynila, ako si Aiko Miguel, humahataw sa balita. Plano ni Pangulong Rodrigo Duterte na kausapin isa-isa ang mga opisyal ng pamahalaan na inireklamo ng publiko sa pamamagitan ng 8888 Citizens Complaint Hotline. Ito ang hataw na balita ni Rosalie Cos. Napipiko na si Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kabila ng kanyang paulit-ulit na babala, may mga sumbong pa rin hinggil sa mga tiwaling opisyal at empleyado ng gobyerno. Kaya kung siya ang tatanungin, may ibig siyang mangyari sa pamahalaan. If there's an ideal setup that we can follow, I'd be glad to destroy government and put in place something of a bureaucratic authority that would move by itself automatically without the need of an authority there, an authority here. Bukod dito, pinaplano niya ring isa-isahing kausapin ang lahat ng mga inireklamo sa pamamagitan ng 8888 Citizens Complaint Hotline. Inilunsad ang linyang ito upang maisumbong ang sinumang tiwaling tauhan o hindi kaaya-ayang serbisyo ng pamahalaan. Na itong gobyerno, just give me the whole month of July. And for those people who are named publicly in the 888 bulletin board, I would like to have a talk with you. Sa huli, sinabi ng punong ehekutibo na nais niyang panumpain ang mga ito sa harap ng publiko. But I'll try to make a second, not really a desperate move, but you have to kneel down before the public and you have to promise the people that we are serving that you have to improve on your service. Ako si Rosalie Cos, humahataw sa balita. Mahigpit na ang ipinatutupad na seguridad sa loob ng Batasang Pambansa para sa gaganaping ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte mamayang hapon. Alamin natin ang sitwasyon ngayon doon mula kay Joyce Balancio live. Joyce, go ahead please. Magandang umaga sa iyo, Kuya. 8 oras pa bago ang nakatakdang State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte mamayang 3:00 ng hapon. Pero ramdam na natin dito, Kuya, ang mahigpit na seguridad na ipinapatupad sa loob ng Batasang Pambansa.
Sa North Wing Gate, marami ng law enforcement personnel na nagmamando ng trapiko lalo na sa mga sasakyang papasok ng batasang pambansa. Bungad pala ng entrance, may nakastandby na bomb squad at fire truck na nakahandang rumisponde sa anumang emergency. Kada sasakyan na pumapasok kuya, hinihinga na sila yung mga nakasakay ng ID ng kamera o kaya na accredited ID ng SONA. Pinapadaan din ang mga sasakyan sa scanner at kinukuhanan ng video. Sa kada entrance ng building dito, mga security personnel at K9 units na nakaantabay para masigurong walang makalalagpas o makapapasok na anumang magdadala ng banta sa seguridad. Ayon kay Secretary General ng Kamara at Task Force SONA 2017 Chair, Attorney Cesar Pareha, handang-handa na ang batasan pagdating sa external security at safety, protocol reception, media coverage at iba pa. Katunayan, malinis na rin ang mga parking areas ng batasan sa North Wing at South Wing, pati na rin ang bagong gawa sa South Wing Annex para ma-accommodate ang mga private vehicles na mga bisitang darating dito. Para maiwasan naman ang congestion sa parking areas, hindi na rin pinapayagan ang mga miyembro ng media na mag-park dito sa loob at pinapababa lang kami sa designated drop-off areas. Kuya, nandito kami ngayon sa North Wing Lobby ng Batasang Pambansa, halos malapit na papasok ng session hall. Makikita mo sa akin likuran, kuya, nakahanda na, nakalatag na yung red carpet na inaasahan dito dadaan yung mga bisitang papasok sa North Wing entrance. Pero sa mga oras na yan, kuya, ay kita nyo may harang pa at hindi pa yung pinapayagan na madaanan sa oras na to. Dito sa North Wing, kuya, nakikita natin marami na rin ditong internal house security na nakamando. May mga naglilibot na dito to ensure yung safety ng mga tao. Dahil dito sa North Wing lobby, dito nakaset up yung karamihan ng mga miyembro ng media para sa kanilang life points. Makikita mo sa bandang bahagi, kuya, dun sa likod, meron na rin mga nakaset up na ayos na dyan yung mga upuan na para sa mga bisitang dadating dito. Kuya, bago ang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte, mamayang alas 3 ng hapon dito sa Batasang Pambansa, magkakaroon pa muna ng opening ng second regular session ng 17th Congress. Kaya inaasahan natin na marami mga kongresista ang dadating na ngayong umaga pa lang dahil kinakailangan ng quorum para sa opening ng second regular session. Kuya? Maraming salamat, Joyce Balancio mula sa Batasan Complex. Mahigit 6,000 mga pulis naman ang idineploy ng Philippine National Police o PNP upang magbantay sa seguridad para sa isasagawang SONA ngayong araw. Alamin natin ang detalye mula kay Monokson live. Kumusta ang sitwasyon dyan, Mon? Magandang umaga, Monica. Good morning, Kuya. Ngayon pong umagang ito, dito sa may area ng Batasan ay handang-handa na itong ating mga miyembro ng Philippine National Police upang mangalaga sa seguridad. Pero ang kakatwa dito, kasi nung ginawa nung last year at ngayon, walang mga nakaharang na container van, walang mga barbed wire. Ang police, wala ding mga shield na dala, wala rin silang mga yung pamalo na yung mga yantok, no? Wala rin silang ganyong dala. Ibig ba sabihin ito ay talagang okay itong security natin for this second State of the Nation address ng Pangulong Duterte. Ngayong umagang ito ay kasama ko ngayon ang NCRPO Chief, Police Director Oscar Albayalde para bigyan tayo ng detalye para sa kanilang mga security preparations dito sa ikalawang SONA ng Pangulo. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga din po sa inyo. Sir, ibig bang sabihin nun, yung wala tayong barbed na nakahanda dyan, walang container van, yung mga pulis, walang shield, walang yung yantok na yung pamalo. Ibig ba sabihin yan ay talagang okay yung security natin? Bakit naging ganito po ang setup natin? Well, hindi naman sa ganun, no? Ang gusto lang naman nating mapakita sa ating mga militanteng grupo ay pwede naman tayong magprotesta in a very, very peaceful manner at hindi naman tayo dapat magkasakitan dito, no? Although mahigpit din naman nating binabantayan yung ating mga militanteng grupo, lalo na ngayon na medyo maselan ng konti. Kaya meron tayong mga intelligence operatives saka mga security personnel na magbabantay doon sa kanilang hanay also. Sir, itong mga realista natin, noong nakaraan hanggang dyan lang sila sa may area malapit doon sa U-turn slot, no? Pero ngayon mukhang mas malapit pa sila. Anong ating ginawa ngayon dito? Ayun ang request nila at pinagbigyan naman natin sila, no? Para mapagbigyan yung mga lahat ng kahilingan nila kung hanggat maaari, no? At yun nga, nag-request sila na mas malapit. Binigay na rin natin sa kanila na mas malapit na wala na sigurong dahilan pa para sila ay maging manakit o maging violente rito.
Sir, balita natin, iba ito yung tinatawag na mga reaffirmists, itong mga nakipagkasundo. Pero meron tayong tinatawag na mga RJ, yung rejectionist na mga militanteng grupo din pero hindi nakipag-usap sa PNP. Ano ang paghahanda na gagawin natin mamaya? Dahil may balita kami na mukhang dyan daw sa banda ng Litex, papasok at mukhang pipilitin talaga na makalapit pa dito sa may batasan nila. Well, hindi natin pwedeng pababayaan na makakalapit yung mga yon. No? Hanggang doon sila sa may Sandingan, most probably binigay natin sa kanila yung lugar doon sa may bandang Sandingan, doon sa kanto, no? At hindi na natin sila pwedeng pa-forward pa doon sa may bandang Litex dahil nandyan yung mga pro-Duterte naman. Baka mag-ignite lang ng hindi maganda. Sir, sa security, any bomb threats, any ano po natin na monitor ngayong araw na ito? Hindi lang dito or kahit baka meron ding iba kasi sabi ni Chief PNP noong nakaraan, parang Mindanao yata before SONA may mga ganun. So far, wala naman tayong nakukuha. No? And before the conduct of the SONA, last week, nag-conduct tayo ng mga several na one-time, big-time operations sa mga critical areas natin, no? Particularly sa may Maynila, sa Maharlika, at sa mga iba't ibang mga alam nating mga critical areas na pwedeng pagtaguan ng mga militanteng yung mga rebelde o yung mga extremists natin o yung mga threat groups, no? At dito naman so far wala tayong nakukuha. Sana nga itong mga militanteng grupo natin ay pwede lang mabantayan nila yung kanilang hanay at hindi sila malusutan. Sir, surprisingly, walang pinasarang daan. I mean, ito lang nakasetup na stage dyan sa harap ng Batasan Elementary School. Pero yung buong Commonwealth at yung papunta rito, wala kayong pinasarang daan. Yes, wala kasi unang-una mahigpit na binilin sa atin ng presidente yan na ayaw niya yung mga lockdown, no? Kaya ayaw niyang nakadudulot ng traffic sa ating mga motorista. Ngunit makita naman natin meron tayong mga hinati na mga kalsada. So most probably mag-create din ng konting traffic yan mamaya. Salamat po, NCRPO Chief, Police Director Oscar Albayalde para sa detalye po na yan. At Monica, syempre itong ating mga members ng Philippine National Police ay nakabantay sa ilang mga critical areas na entry points papunta dito sa may Batasan area. Simula dyan sa may area ng Sandigan Bayan, dito rin sa may road ng San Mateo from ng Camarikina at dyan sa may Litex area na kung saan ay sinasabing itong mga RJ o yung mga rejectionists ay dadaan. Ito yung mga di nakipag-usap. Kasi itong mga militanteng grupo, nakipag-usap sila sa Philippine National Police pero merong ilan na mga matuturing din daw na militanteng grupo na makakaliwa na hindi kabilang dito sa mga ito ang hindi nakipag-usap at pipiliting makapasok dito mamaya malapit sa Sandigan Bayan. Also ito sa may area ng Batasan. So yung mga latest mula dito sa may Batasan area, balik sa inyo sa studio. Maraming salamat sa iyo, Monoxon Live na nag-uulat mula sa may Batasan Road sa Quezon City. Nagsimula nang magmarcha ang mga grupong kalahok sa isasagawang kilos protesta mamaya sa ikalawang SONA ng Pangulo. Para bigyan tayo ng detalye, may hataw na balita si Grace Katzen live. Grace. Pagkatapos magmarcha ng iba't ibang grupo nga magsasagawa ng pagkilos mamaya sa ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte ay kanya-kanya naman nagsasagawa ang mga ito ng programa. Gaya na lamang po yan na nakikita nyo dito sa aming likuran. Ito ang grupo ng mga magsasaka na kung saan ang isa sa kanilang ipinanawagan ay ang reforma sa lupa. Kasama ng mga grupo na magsasaka na ito ay yung mga grupo naman na manggagawa na nananawagan kay Pangulong Rodrigo Duterte na tuparin ang kanyang pangako na itigil na ang kontraktualisasyon. Kung makikita nyo nga kuya sa aking likuran, marami ang grupo na ito ng mga magsasaka. Galing sila sa Southern Tagalog at sa Central Luzon. Pumunta pa dito para magsagawa ng kilos protesta. Kuya, maliban dito, nag-protesta na rin kanina o gumawa na rin ng pagmarcha ang grupo naman ng Kadamay kung saan ang assembly area nila ay sa UP. Nagmarcha na sila papunta sa opisina sa harap ng National Housing Authority para naman ipanawagan doon ang pagbibigay umano ng disenteng pabahay ng kasalukuyang administrasyon. Kanya-kanyang pakulo na kuya ginagawa ng mga grupo katulad na lamang ng mga magsasaka na ito. Meron silang FEG. Pakita natin yung FEG. Meron silang FEG na pinakita dito kuya. Ayan yung itsura nga pugita. Ayon sa kanila, ang tawag nga ng grupo dyan ay pugita ng lagim. Sumisimbolo daw yan ng patuloy na pakikialam ng bansang Amerika sa kalakaran ng bansa maging lalo na daw sa gulong nangyayari ngayon sa Marawi.
Kuya, ngayon, maliban sa grupo na ito, ay may nagsasagawa rin ng kilos protesta sa harap ng National Housing Authority dito sa area ng Philcoa at gayon din sa area naman ng Mendiola. Yung mga galing ng Mendiola, kuya, ay magmamarcha yan papunta dito sa Bantayog ng mga bayani. Ngayong umaga, hiwa-hiwalay pa silang nagsasagawa ng kanilang mga programa at pagkilos. Subalit mamayang alas 10 ng umaga, kuya, ay magkikita-kita na sila sa area ng Commonwealth para doon naman ay magsama-sama. Inatayag nasa kulang-kulang 5,000 ang inaasahang rallyista na dadalo mamaya doon sa Commonwealth Avenue. Doon daw nila sabay-sabay na isisigaw ang kanilang pagtutol sa pagpapalawig ng martial law ni Pangulong Rodrigo Duterte sa area ng Mindanao. Doon na rin, kuya, makikita ng publiko ang effigy na ihinda ng grupong bayan na kanilang susunugin naman mamaya nga alas 5 ng hapon pagkatapos ng State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa grupo, kuya, handa naman daw sila nga sumunod sa mga rules ng pulisya at hindi naman daw sila magsasagawa ng mga kaguluhan. Wag lang daw sila nga mapigilan o wag lamang pigilan ang kanilang karapatan naman na magpahayag ng kanilang saloobin. Kuya, for the record lang, ayon sa QCPD, ang mga rallyistang ito sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, sila lang ang mga rallyistang pinayagang makalapit sa loob ng Batasan Complex 50 meters away. Pinayagan silang magsagawa ng kilos protesta kumpara sa mga nagdaang Pangulo na nagsagawa ng State of the Nation address. Kuya? Maraming salamat, Grace Cassie, nagulat mula sa Quezon City. Tahasang ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya magtutungo ng Estados Unidos sa loob ng kanyang panunungkulan at kahit na matapos ang kanyang termino. Sabi ko, there will never be a time during my admission that I will be going to America or thereafter. Ako tapos na ako dyan. I've seen America and it's lousy. And they do not... Nabuksan ang usapin sa pagpunta ng Pangulo sa US matapos ang ginawang pagdinig ng Tom Lantos Human Rights Commission sa ilalim ng US Congress hinggil sa pagpapatupad ng war on drugs sa Pilipinas at epekto nito sa pangangalaga ng karapatang pantao. Sinabi ng mambabatas na nanguna sa naturang pagdinig na hindi dapat tanggapin si Pangulong Duterte sa White House sakaling imbitahan ito ni US President Donald Trump. Isinusulong din ng ilang mambabatas sa US Congress ang pagkakaroon ng counterpart bill ng US Senate na paglalagay ng restriction sa ibinibigay na assistance ng Amerika sa Philippine National Police, pagsuporta sa mga human rights defenders at pagsusulong ng public health approach sa suliranin ng Pilipinas sa iligal na droga. Subalit ayon naman kay Pangulong Duterte, higit na dapat imbestigahan ang human rights abuse sa Estados Unidos. Explain to me why a hospital was bombed with all the technology and children and patients being killed before you start to investigate me. Otherwise, I will be forced to investigate you also. Muli rin itong pinuna ang pakikialam ng US sa internal affairs ng bansa. How about the sins that you committed against my country? Me, you're investigating me in the internal affairs of my country. I'm investigating you, and I will investigate you, and I will expose it to the world what you did to the Filipino, especially to the Moro Filipino. I can do what you can do 10 times over. Okay. Ako si Rosa Lico, sumahataw sa balita. Inaasahang tataas muli ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, 80 hanggang 70 sentimos ang madaragdag sa presyo ng kada litro ng gasolina. 60 hanggang 70 sentimos naman sa diesel at 70 hanggang 80 sentimos sa bawat litro ng kerosene. Ito ay katlong pagkakataon ngayong buwan na magpapatupad ng price increase ang mga oil company kasunod ng ipinatupad na rollback ng mga ito noong nakaraang linggo. Naman natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa sa ating Balitang Prom Day. Mula sa Baguio City, alamin natin ang balita sa Luzon Region kay Bradley Robusa. Naimbag gabigat, Bradley. Yes, Kuya Daniel, agyamanak na imbag nga bigat kinyam. Kastamot para kadagiti kasang bahay tayo. Dagito'y tidamdamag nga naala tayo dito'y Luzon Region.
Nasurok sa nga gasot nga sports officials, atleta nga da kinakurang na, coaches kan trainers nga gapo tinadumadu mga pasat iti pagilian, tinagtipon-tipon dito Baguio City idi Biyernes. Dito katap na makimaysa na aramat nga Paralympic Summit. Gagarat dito katap na makaawis ti sports kadagiti tattao nga da kinukurang na with no persons with disability. Dito kat may kadwa iti preparasyon iti Pilipinas para iti 2020 Tokyo Paralympics 2017 kan 2019 Association of Southeast Asian Nations iti Para Games kan para iti 2018 Asian Para Games. Nagipakita mo iti suporta sa na pasamak iti manong opisyal manipod iti United States Embassy. Duwag kasot nga supervisor iti Department of Education sa Region 3 iti dumalan iti talungal daw nga seminar tap no makatulong iti pa nagresolba iti umuuna nga problema kadagiti eskwelahan sa region. Kadua dito iti kanain nga panaglibas ti klase dagiti estudyante masingan kenda dumapay. Dahito iti hataw nga balita ni Rajel Adora. Mas epektibong pagtuturo sa mga indigenous people o IP students at mga may kapansanan o mga nasa ilalim ng Special Education Program o SPED. Gayon din ang pagresolba sa mga pangkaraniwang problema sa mga paaralan tulad ng madalas na pagliban sa klase ng mga estudyante, bullying, fraternities, mga bisyo at iba pa. Ito ang tinalakay sa 3 araw na seminar ng nasa 200 supervisor ng Department of Education sa Region 3 noong nakaraang linggo. Ang layunin natin ay gawing mas makabuluhan, no? Yung mga itinuturo sa paaralan, maging makabuluhan sa buhay ng isang mag-aaral. Hindi lamang bilang estudyante, kundi bilang isang magiging mabuting mamamayan. Kabilang sa mga prosesong gagamitin upang maresolba ang mga problema sa paaralan ang classroom-based action research. Ibig sabihin, magsasaliksik ang mga guro sa sitwasyon sa suliranin sa loob ng silid-aralan upang makabuo ng mga tamang hakbang kung paano ito masusolusyonan. At nakita mismo ng guro kung anong sitwasyon at siya mismo ang magbibigay ng rekomendasyon dito. Malinaw na ang ilalapat niyang rekomendasyon ay makatutulong sa kalidad ng edukasyon ng bata at maging dun sa magulang, sa paaralan at maging sa ating bayan. Sa pamamagitan nito, umaasa ang DepEd naman sa mapapabuti pa ang kalidad ng edukasyon na naibibigay sa mga estudyante upang mapaunlad ang kakayanan ng mga ito. Rajel Adora, humahataw sa balita. Dagita ti damdamag nga naalat tayo dito'y Luzon Region. Manipod dito'y Baguio City. Agsublikin niyayo dito studio Kuya Daniel. Agyamanak Bradley Robusa live mula sa Baguio City. Para naman sa mga balita sa Visayas Region, nasa Cebu City si Deb Riveral. Mayong buntag, Deb? Yes, dagang salamat Kuya Daniel ug mayong buntag sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita gikan sa nakalain-laing bahin sa Visayas. Usa ang patay samtang 20 sabang samdan human nagbangga ang duha ka bus sa barangay Binanalan, Santa Rita, Samar pasado alas 2 sa hapon gahapon. Ang duha parehong gikan sa Samar Bus Line Company. Matod sa Santa Rita Police nga niresponde sa insidente, gipugos nga mag-overtake sa van nga naa sa unahang niini ang Samar Bus Line nga biyaheng Calbayog. Apan tungod kurbada ang karsada, wala niini makit-i nga adunay kasugat nga usa pa ka Samar Bus Line nga padulong sa Tacloban City. Dead on the spot ang driver sa bus nga biyaheng Calbayog nga si Arlan Obejas Lacaba, samtang samdan sab ang driver sa bus nga biyaheng Tacloban ug 19 ang gidagan sa nagkalain-laing tambalanan sa Tacloban City. Sa laing bahin, naug daw sa sunog ang usa ka dako nga mall sa syudad sa Ormoc pasado alas 2 sa kadlawon gahapon. Nidagan ang sunog-sulod sa 7 ka oras usa gideklarar nga fire out sa Bureau of Fire Protection pasado alas 9 sa buntag. Sa inisyal nga investigasyon sa BFP, problema sa electrical wiring ang posible nga hinungdan sa sunog. Nabala kasab ang mga empleyado sa mall nga posible nga mawagtangan sila og trabaho kung malugi ang tag-iya sa establishmento tungod sa sunog. Ug kana ang mga balita nga atong nakuha dinhi sa rehiyon sa Kabisayan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik dinha sa inyo Kuya Daniel. Daghang salamat Deb Riveral. Mula naman sa Zamboanga City, makibalita tayo kay Dante Amento. Buenos dias, Dante. Muchas gracias Kuya Daniel buenos dias mga kasangbahay. Takial mga notisya na rehiyon de Mindanao.
Ya puede mirar cuántos falta na preparación de los rescue units na ciudad de Zamboanga base este na evaluación de los observadores y evaluadores con el ya conducir mass casualty incidents drill na integrated bus terminal este fin de semana. Según la Joint Task Force Zamboanga, atrasado el ya se aclaramiento del explosive ordnance disposal na lugar donde ya sucede el incidente. Mientras ya falla también en los personajes del PNP acerca na crowd control. Pero aunque por medio segundo del ya conducir drill ay tiene pa oportunidad en los rescue groups que hace mejorar el de ellos práctica. Continuous dapat ang simulation para sa ganun makikita natin yung mga magiging kakulangan at kailangan natin improve, ano? And I was telling our CDRRM officer, si Dr. Apolinar, na talagang kailangan natin magkaroon ng mas mga magandang koordinasyon para sa ganun we can improve this kind of activity. Mientras tanto, objeto del TESDA que puede dar skill training con el entero familia de los beneficiarios del de ellos ya empieza. Pamilyang Pangkabuhayan Program, incluido ya aquí el 900 evacuante na Ciudad de Marawi. Pakil hataw na balita de Jackie Estacion. 3,000 kakapamilyahan sa tibuok nasod ang target matabangan sa pamilyang pangpanginabuhi na programa na gipahigayon sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Matud pa sa TESDA, lahi kini sa ilahang regular na programa kay ang tibuok pamilya ang mapailalom sa skills training program. 900 slots ang gigahin sa TESDA para sa mga gikan sa Marawi City nga naapektuhan sa kagubot. And then after the skills training, kaya nandiyan po yung DTI, Department of Agriculture, DSWD at sa Land Bank kasi sila po ang talagang tumutulong dito in terms of loan assistance. Mamahimo usab mag-avail ni ini ang mga miyembro sa indigenous communities susama sa mga lumad. Samtang nagapailalom sa skills training program kay makadawat ang mga benepisyaryo sa transportation and food allowance. Scholarship o nagpasalamat may dako nga na timingan mi kami maginasambahan. Amo na lang yung gidawat sa mayong kabubuton. Salamat basud mi nagdahom nga makadawat mi kay niani mi diri nga si Ma'am Milver mangguto nagpadala sa amo nya. Wa mi nagdahom nga uy nato mi madawat wala pod nga mapaso dito. O salamat. Mula dito sa Cagayan de Oro City, ako si Jackie Estacion, humahataw sa balita. Nagpakitang gila sa mga Novo Ecijano sa isinagawang on-ground edition ng Wishcovery sa Cabanatuan City. Narito ang report ni Leslie Lungbowen. Mula Maynila, dinayo ng UNTV News Team ang Wishcovery on-ground edition sa pinakamalaking probinsya ng Central Luzon, ang Nueva Ecija. Sa biyahe pa lang ay madadaanan mo na ang malalawak nitong palayan, kaya naman kilala ito bilang Rice Bowl of the Philippines. Ngunit sa aming pagpunta sa most populous city nito, nalaman naming hindi lamang staple food ng bansa ang maipagmamalaki ng probinsya, kundi maging ang talento ng mga residente rito. Pagkatapos ng halos 4 na oras sa ating biyahe, finally narating na rin natin ang on-ground edition ng Wish 1075 dito sa Cabanatuan City. At talaga naman, dumadagundong ang ating venue dahil sa mahuhusay na boses ng Wishcovery Audition. Isa sa mga nag-audition ay ang government employee na si Diadem Garengo. Ngayon at kailanman, ikaw ay makakalingkuran. Gusto ko kasi po matagal akong nahinto talaga sa magkanta dahil nag-focus ako sa trabaho. Parang gusto kong, sige, try natin ulit ngayon. Pero sa bigger competition naman. Bumirit naman si Jason Villena sa kanyang rendition ng This Is The Moment.
Carpe Diem. Since the day, sabi kong gano'n. So, kailangan kong ibigay yung talagang best ko para makuha talaga ako. Napakahalaga ng pag-awit kay Jason dahil ito ang naging daan para matupad niya ang pangarap na makatapos ng pag-aaral. Scholar ako sa CLSU, the CLSU Maestro Singers. Nakuha ako ng full scholarship, ayun, tapos nakapag-aral ako. Nagpapasalamat naman ang mga aspiring singer ng Nueva Ecija sa pagdayo ng Wish 1075 sa kanilang lugar. Natutuwa po ako na syempre may ganito na pupunta-punta sa bawat sulok ng Pilipinas kasi hindi naman po lahat talaga kayang pumunta ng Manila, makapag-audition, maipakita yung talent nila. Ang mananalo sa Wishcovery ay tatanggap ng 2 million peso worth of cash and contract, house and lot at brand new car. Mula sa Cabanatuan City, ako si Leslie Longbowen, humahataw sa balita. I will always recall moment for moment. This was a moment, the greatest moment. Dinagsanang nasa 3,000 manonood ang special screening ng advocacy film isang araw ikatlong yugto sa Alonte Arena sa Biñan, Laguna. Alamin natin ang ulat ni Sherwin Culubo. Hindi na pinalampas ng mga taga-Laguna ang pagkakataon upang mapanood nila ang pelikula na isinulat at pinagbidahan ni Mr. Public Service Kuya Daniel Rason, ang isang araw ikatlong yugto. Mahigit 3,000 mga kasangbahay natin ang dumagsa sa Alonte Arena sa Biñan, Laguna noong Sabado upang tunghayan ang advocacy film ni Kuya Daniel. Marami sa mga manonood ang hindi napigilang umiyak dahil sa mga mabibigat na eksena ng pelikula. At tumawa naman dahil sa mga kwelang eksena nila Bayani at Paking. Tulad na lamang ni Jerome na taga San Pedro, Laguna. Bagaman ilang ulit na niyang napanood ang pelikula, ay patuloy pa rin niya itong sinusubaybayan. Masasabi kong best movie ever sa buong mundo na para po sa akin. Dito po kasi complete package eh. Kumbaga sa kape, 3-in-1 eh. Comedy, action, at higit sa lahat yung moral lesson na napakaganda. Pagmamahal at pagpapatawad naman ang pinakatumatak na mensahe ng pelikula sa ating mga kasangbahay. Hindi po pwedeng hindi ka magpatawad kung papalitan mo pa ng mas masama, lalong hindi mas maganda. Kailangan talaga laging Panginoon Diyos yung ating uunahin. Huwag pong manghusga agad sa kapwa po. Tapos ano po, yung sumunod po sa magulang, matuto po magpatawad. Magandang paggaganap sa ni Kuya. Magandang aral ng binigay niya. Umaasang mga tagahanga ni Kuya Daniel na sa lalong madaling panahon ay masusundan ng pelikulang Isang Araw na kinapupulutan nila ng mabubuting aral at bungod tangi sa mga pelikula sa henerasyong ito. Ang pelikulang Isang Araw ay napanood na hindi lamang sa iba't ibang panig ng bansa kundi maging sa ibayong dagat. Mula sa Laguna, ako si Sherwin Kulubong, humahataw sa balita. Para po sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. Meron yatang menu sa Yan po ay ikatlong paghataw ng mga balita sa umagang ito, araw ng Monday, araw ho ng SONA, July 24, 2017. Antabayanan niyo po ang aming special coverage na isasagawa dito sa atin pong ginagawang pag-antabay sa State of the Nation Address ng Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama niyan yung meron ding ginagawa naman silang survey saan nyo gustong manood. Ay, okay. Ang amin ho, hindi kami ipapresent lang namin sa inyo what is real, ano yung nangyayari. At wala tayong intensyon na mag-twist ng facts or kung ano pa man or i-align kayo sa kung saang paniniwala, pananaw o may kanya-kanya kung sabi ko nga kanina, conglomeration tayo dito ng iba-ibang mga
iba-iba din ng mga pananaw. Dahil, of course, nandyan nga si Erin. Nasa LP yan di ba? Oo. Nandyan naman yung ibang mga perspektibo. Si Attorney George nandyan, abogado ni Ang kabila. ni Bongbong Marcos. What I'm saying is binibigyang laya po natin dito yung iba't ibang mga pananaw. Subalit pagdating sa paglalatag kung ano yung nangyayari, ay hindi ho natin inilalagay sa isang perspektibo ng kung sino yung nakakiling sa kung kanino. Kung hindi, yung nga sinasabi natin, ang ating nakita at ang ating narinig, yun ang ating ibinabalita. So whether kayo ang bahalang tumingin kung ano yung inyong mga pananaw, pero ipepresent namin sa inyo yung facts without twisting it or without actually parang trying to digress doon sa real context. Kasi kung minsan, andyan yung power of editing, binabago May mga natatanggal. At saka yung konteksto, halimbawa, yung konteksto ng sinabi ng isang in-interview, nababago, ini-align ng reporter doon sa gusto niyang palabasin. Hindi ganun ang ginagawa natin. At sa atin po ay mailitaw natin ano yung totoong konteksto ng sinabi ng isang ini-interview. As a matter of fact, that's what I do also, so get it straight. Kaya nga, in most cases, talagang maliban doon sa replay natin, we do it live. At pag nag-replay naman tayo, di naman natin siya kinakatay ng para maiba yung thought nung sinabi noong in-interview natin. Kundi whether yan ay sabihin mong merong kontra doon sa paniniwala at pananaw ng ibang na mga host ng telebisyon, hindi natin yun, hindi natin gagawin na i-align natin dahil yun ang pananaw ng isa. At tayo ho ay nagpe-present ng kung ano yung dapat na madinig ng publiko as is, kung ano yung sinabi noong source, kung ano yung nangyari, yun ang ating gustong mailatag. Kasama po natin ang ating mga reporters mamaya na naka-assign sa batasan at marinig rin ninyo yung iba-ibang mga maring komentaryo at pananaw nung a-attend ng SONA. Ganon din yung iba't ibang pangyayari sa labas ng Batasan Complex, yung nagrarally ng pro, yung nagrarally ng anti, diba? So, yan ho'y madinig ninyo sa ating pong isasagawang coverage. Salamat din doon sa mga nagsabi na gusto nilang panoorin ang coverage na yan sa atin. At I understand ay doon sa poll na ginagawa din nila, pang ilan ba kayo doon? I think as of now, kanina nung mga bandang past 6 a.m. nakita ko, Kuya, nangunguna po ang UNTV doon sa poll na nais panoorin ng ating mga kababayan para sa coverage ng State of the Nation Address ni Pangulong Duterte. Kasi parang meron silang, parang may survey sila na ginawa na saan mo gustong panoorin. Yung SONA ng ating Pangulo. Sana ho ay silbihan namin kayo at doon sa kinakailangan nyo marinig. Anyway, ang importante din naman dyan, mapakinggan natin din yung mensahe ng Pangulo doon sa kanyang State of the Nation Address. So, whatever is the content noong sasabihin ng Pangulo, di naman natin pa rin pwedeng i-preempt yun. But just the same, ipapakita po namin nun sa inyo kung ano ang inyong pananaw sa sasabihin niya, whether naniniwala kayo o hindi. Nasa ating nasa ating sarili yun. Yes. Kung yun ba ay iti-take natin ng isang bagay na katotohanan o isang bagay na inimbento, nasa sa inyo pong magiging assessment yan at ilalatag namin sa inyo yung iba't ibang mga pananaw din ng ating mga kababayan sa iba't ibang kampo. Salamat sa kanilang pagtangkilik doon sa mga bumoto sa UNTV bilang himpilan na gusto nilang panoorin ang SONA ng Pangulo. Nasa 47.4 ang UNTV. Ang nasa ilan bang
As of what time yan? Real time to, no? Yan ba yung ngayon? Real time, tama? 8:07. As Yes, of so 8:07 in the morning. Halos. Gusto nyo ho, silipin nyo din ho yan para kayo ay makapaglagak ng inyong mga boto. But at the same time, ay panoorin nyo po yung ating special coverage mamaya sa State of the Nation Address ng Pangulo. Mag-start ang ating coverage ng 1 o'clock. 1 o'clock, So, yeah. alauna po ng hapon pagkatapos din ng ating news program sa tanghali, yung ating C-News. Pagkatapos po niyan ay isa-segue natin yan at 1 o'clock ng ating State of the Nation Address ng Presidente, ang atin hong special coverage ng UNTV hanggang sa matapos yan mamaya. Tuloy-tuloy din sa Ito ang Balita. Yes. Ikaw ba'y saan? Dito ka? Dito po Studio? niya. Kasama ikaw sa Itong Balita. Ako ba? Oo. Ako? Oo. Ako? Sabi. Oo, ikaw. Ikaw nga. Kasama po ang buong pwersa ng UNTV News and Rescue sa iba't ibang panig ng daigdig. Si Fatima Tumang nasa Canada, si Marie Peñaranda sa Texas, USA, si Amiel Pascual sa Taiwan, si Bradley Robuso sa Baguio City, si Deb Riveral sa Cebu City, si Dante Amento sa Zamboanga City. Antabayanan nyo din sila mamaya. Sana mamaya nandyan din kayo sa mga lugar na yan kung maaari ka makapagbato kayo sa amin dito ng iba't ibang pananaw. So, isang side, kabilang side, both sides, pakita natin yung mga anti, yung mga pro, para madinig natin kung ano yung mga reactions nila after the SONA of the President. We're expecting to hear from you, Winnipeg, Austin, Zubay, Taiwan, Baguio, Cebu, Zamboanga, at yung pang lahat ng mga remote points natin sa buong mundo. Pakipatch nyo lang lahat mamaya. We wanted to hear different insights sa iba't ibang mga Filipino community na sa iba't ibang bansa. Alamin nyo na yon. Puntahan nyo na kagad yung iba't ibang mga lugar na kung saan ay meron tayong mga correspondents. Ang lahat na yan ay kung kaya nating maihatid, maparinig natin yung post at saka yung pre. Para bago yung SONA at pagkatapos ng SONA, mapakinggan natin ang pananaw din ng ating mga kababayan. Ako po si Daniel Razon. At ako naman po si Monica Verallo. Susunod na ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.